na atin nung pangangaral mula rito sa Romans chapter 9. Romans chapter 9, 14 to 18. Ganito po ang sinasabi. What shall we say then? Is there injustice on God's part? By no means. For he says to Moses, I will have mercy on whom I have mercy, and I will have compassion on whom I have compassion. So then it depends not on human will or exertion, but on God who has mercy. For the scripture says to Pharaoh, for this very purpose I have raised you up, that I might show my power in you, and that my name might be proclaimed in all the earth. So then he has mercy on whom he ever wills, and he hardens whomever he wills. Ito ang salita ng ating Panginoon. Maaari na po tayong maupo. Muli tayo nagpapatuloy sa ating sermon series sa Romans chapter 9. So, yun pa rin po yung pinaka-trajectory ng tema natin, week after week, yung God's sovereignty in election. Yun. Na ang pagpili ng Diyos ay ito ay ayon sa kanyang soberanya, sa kanyang kalooban lamang, at walang sa labas niya, outside of Him, na makaka-impluwensya sa desisyon ng Diyos sa kalooban ng ating Diyos. Tayo muna po ay manalangin. Aming dakilang Diyos, kayo po magbigay sa amin ng kaunawaan, maintindihan ho namin yung salita na ipapangaral ho sa amin sa araw na ito na amin ho tatanggapin. Tulungan niyo kami matanggap ito ng meron ng pasasalamat. At kung mahirap po ho sa amin, dahil ito ho ay hindi lamang exercise po ng aming kaisipan, kundi ito po ay mangyayari lamang rin ho sa tulong ho ng inyong banal na espiritu na siyang magbubukas sa aming mga isipan na makita po ang kagandahan ng inyong pangalan at gayon din po yung ang ninanais nyo na gawin ho namin pagkatapos ho namin mapakinggan ang inyong salita ngayong araw ho na ito. Kaya ihanda nyo po kami, Panginoon, sa pakikinig ng inyong salita. Ito po ang pinakamataas sa lahat ng aming pong pagsamba ngayon, ang inyong pangangaral ho sa amin. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So kanina binasa ho natin itong Romans chapter 9 verses 14-18 na tayo may pamagat na Merciful and Compassionate God. Alam ko po na lahat ho tayo ay lumaki na natutunan ho natin yung kasabihan ho na ito. Wala sigurong Pilipino, Pinoy ay hindi na-encounter ito. Nasa Diyos ang awa, ano susunod? Nasa tao ang gawa. Maraming taon Pilipino na tumanggap dito na nasa Diyos ang awa, nasa taong gawa. Di ba? May kanta pa nito na isang rap. Itong kanta na to, nasa Diyos ang awa, nasa taong gawa. At marami rin Pilipino, at least, kanilang naisip na akala nila yung statement na ito ay isang biblical teaching din. Kaya ginagamit na rin nila to sa kanilang part ng kanilang devotion sa kanilang buhay na totoo nga na nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Hindi nakakapagtaka na tinanggap itong kasabihan na ito na nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Kaya pag tinanong mo sila na ito ba ay biblical, nasa Bible ba to, sasabihin nila ay oo. Yan. Kaya marami tayong mga tinatawag nating Christian cliche na magandang test yan, ito ba ay nasa Bible o hindi. Actually, meron pa ako nakita niya survey, ang daming bumagsak. Yung mga cliche na ito ba ay nasa Bible o hindi. Nasa Diyos ang awa, nasa taong gawa, o kaya yung cleanliness is next to godliness, yung mga ganong ano. So magaganda pero hindi siya biblical. Lalong-lalo na ito na nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Kaya hindi nakapagtaka na marami sa atin ay humahawak sa pananampalatayo sa salita na ito. Dahil ganun naman talaga ang kaisipan ng makasalanang tao na sinasabi nila na
I must work hard to please God so I can get His approval, na kailangan nating gumawa para makuha natin yung approval ng ating Diyos. Naakala ba natin na ang habag ng ating Diyos, as the theme of our sermon today, na para ba ang habag ng ating Diyos ay kaya siyang i-shape ng ating performance sa kanyang harapan, na para bang if we perform well, we can get the approval ng ating Diyos. Pero kung ito yung pangahawakan natin, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa, na ang kahabagan ng Diyos ay naayon sa ating kung ano yung gawin, napakasimple lamang ng belief na yan. Napakasimple lang ng salita na yan, bagamat siya'y simple, sa katotohanan, naapektuhan niya yung ating kasiguraduhan sa ating kaligtasan. Yung tinatawag natin na assurance of our salvation. Bakit? At the end of the day, by believing that human efforts are necessary para tanggapin natin ang pabor ng Diyos para sa kanyang kahabagan. Bakit kung hahawakan natin itong pananampalataya na to o itong paniniwala na ito na nasa Diyos ang awa, nasa ating gawa, ang laki ng epekto niyan sa ating assurance ng ating kaligtasan o yung kasiguraduhan natin na tayo ba ay ligtas na habang tayo ay nasa mundong ito. Kasi pag tinanong tayo kung tayo ba ay nasa ligtas na sa mundong ito, definitely walang pag-aalinlangan sasabihin natin ay oo. Bakit? Kilala natin kung sino yung ating pinananampalatayanan. Kung gaanong kalakas ang ating pinananampalatayaan na ito ay si Kristo Jesus. Yung ginawa ni Kristo Jesus at hindi yung ginawa natin ang ating assurance kung ano yung ginawa ni Kristo. Kaya kung tatanungin kayo, definitely hanggang sa makarating kayo doon sa deathbed, dapat ay assured tayo, sigurado tayo, pero yung nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa, hindi tayo mabibigyan niya ng assurance. Hindi tayo mabibigyan ng kasiguraduhan na yan kasi at the end of the day, ay guguluhin tayo ng ating konsensya. Lalong-lalo na pag yung kamatayan ay right there, right in our doorstep. Bakit? Ano ba yung papasok sa atin? Nasa Diyos ang awa, nasa taong gawa, ang iisipin natin ay, sapat na ba yung nagawa ko para ako'y kahabagan ng ating Diyos? Have I done enough to get God's mercy? Because we believe this cliche which is unbiblical na ang nasa Diyos ang awa, nasa taong gawa. Kailanman, hindi natin isineshape ang awa ng ating Diyos sa atin. Ito ay kanyang ibinigay, pinagkaloob sa kanyang mga hinirang, sa kanyang mga pinili na mampalataya sa kanya, kay Kristo Jesus. Kaya kung ikaw ay nananampalataya kay Kristo Jesus, asahan mo, nasisiguro mo na ikaw nga ay pinili ng ating Diyos bago pa man niya likain ang lahat ng nilikha. Nawa mga kapatid, nawa ang salita ng ating Diyos sa umagang ito na ating maririnig ay magbigay sa atin ng comfort at kapahingahan natin sa mundong ito na punong-puno ng mga kasinungalingan. Dito sa ating binasa ay meron lamang akong bibigyan na 2 puntos na maganda maunawaan natin patungkol dito sa kahabagan ng ating Diyos. Halos tayo ay interconnected na ito, yung ating sermon series Romans chapter 9. So makikita ho natin how connected each passage na atin nung pinag-aaralan every Lord's Day. Na sometimes magkakaroon ng overlap, pero dapat makita natin yung parang kadena na sila ay magkakaduktong. Ito'y maganda nating maunawaan sa pag-aaral natin sa Romans chapter 9. Una, sa sinasabi sa atin rito sa ating passage sa Romans chapter 9, 14-18, na ang kahabagan at kahabagan ng ating Diyos ay hindi kayang manipulain ng tao. God's mercy and compassion cannot be manipulated by men. At kung babalikan natin ulit yung previous sermon natin, napakinggan natin, nakita natin kung paano pinili ng Diyos si Isaac kaysa rito kay Ishmael. At pinili ng Diyos si Jacob kaysa rito kay Esau. Naintindihan natin na pinili sila ng Diyos. Pinili si Isaac. Pinili si Jacob para bitbitin nila, para dalhin nila yung pangako ng binhi.
yung pangako ng Diyos sa kaligtasan, to carry on God's promise. Sila ay pinili hindi sa kung ano yung kanilang gagawin o kung ano yung kanilang ginawa. At hindi sila pinili kung ano ang meron sila. Si Isaac ay pinili over kay Ismael, si Jacob ay pinili kesa kay Esau. Ginawa ng Diyos iyon sa pagpili na iyon dahil iyon yung kanyang soberenya ng kanyang kalooban. Iyon ay nasa kanyang kapasyahan. Hindi yung kanyang pinili ang nagbigay sa kanya ng kapasyahan, kundi ang Panginoon mismo, yung kanyang sovereign prerogative. Iyon ang pinakadulot kung bakit niya pinili si Isaac at si Jacob, na hindi natin ito mako-question bilang tayo ay mga nilikha rin, ni gaya ng Isaac, ni Ismael, ni Jacob, at ni Esau. Kaya yung pagpili rito kay Isaac at pagpili kay Jacob para bitbitin nila, dalin nila ang pangako ng ating Diyos, nakita rin natin yun sa sarili rin ho nating mga kaligtasan. Dahil sinasabi ng Biblia sa atin na tayo ay pinili ng Diyos para tayo ay kanyang iligtas bago pa man likhain ang sannilikha. Tayo ay pinili na tayo ay manampalataya kay Kristo, hindi sa ating mga merito, kundi sa soberanya na kalooban ng ating Panginoon. Yung kanyang kalooban na hindi nadidiktahan ng anything na nasa labas sa kanya. Kaya we reject yung tinatawag natin yung foreseeing, na parang aakto ang Diyos kasi iyon yung nakikita niya sa malayo. Hindi iyon. Kundi ito ay nasa inordena ng Panginoon, nasa kanya ng isipan ito, na lahat ng bagay na yon ay mangyayari sapagkat kanya na itong itinalaga na mangyari. Hindi yung nakikita sa malayo at doon pa lang aakto ang Diyos. Na parang habang papalapit ay doon pa lang kikilos ang Diyos kasi nakita niya na ito sa malayo. So nire-reject natin yon. Napag-aralan natin iyon last week. Hindi tayo kayang manipulahin ang Diyos ng mga bagay na nasa labas sa Kanya, lalong-lalo na ng tao. Ang Diyos ay hindi siya tulad ng isang namimili sa isang grocery. Siya ay namimili doon at ang kanyang pagkapili doon dahil ano yung characteristic na meron yon para iyon ay makuha nun ang ating kagustuhan na iyon ay pipick up natin. Ibig sabihin, yung ating kagustuhan ay nakadepende doon sa ano yung meron na bibilin natin. Pero hindi ganon ang Diyos. Hindi siya tulad ng isang shopper sa mall na pipili siya ng isang bagay dahil nasa kanya yung kanyang gusto. Hindi. Pero yun ay nasa kalooban niya. In His sovereign will na hindi maarok ng ating isipan kung bakit pinili ng Diyos si Isaac, pinili ng Diyos si Jacob, at bakit ka rin pinili ng Diyos bago likhain ang sannilikha para manampalataya kay Kristo. Para ikaw ay tumanggap ng kahabagan. At mula doon sa napag-aralan natin last week, yung sermon natin ngayon ay directly connected doon sa verse 13, kung saan Paul quoted from Malachi chapter 1 verses 2-3. Ay ganito yung keynote doon sa verse 13 from where we left off last week. As it is written, Jacob I loved, Esau I hated. Sinasabi rito ni Paul sa kanya mga tagapakinig o yung recipient ng sulat na ito na ang pagpili ng Diyos kay Jacob kesa kay Esau ay hindi dahil kung ano yung kanilang gagawin muli at kung ano yung meron sila. At sinabi rito ni Paul na ang pagpili kay Jacob, ito ay nangyari na before pa sila ipanganak. At yung rejection kay Esau bago pa rin sila ipinanganak ay nandoon na. Pagpili kay Jacob kaysa kay Esau na bitbitin dalhin ang pangako ng ating Diyos. At through the biblical truth that we have read,
Doon sa pagpili ng Diyos, the world is crying. Ang mundo ay nagrarally. God is unfair. Hindi raw patas ang ating Diyos. Ang sasabihin, the God of the Bible promotes injustices. O ang Diyos ng Biblia ay nagpo-promote ng walang hustisya. Hindi nagbibigay hustisya ang Diyos. Kasi bakit siya pumili ng kanyang mga ililigtas bago pa man likain ang nangsanlika? Sasabihin, unfair. Parang ang Diyos ay gumawa ng random selection. Pumili ng walang merit. Oo, ito ang iniiyak ng mundo. Ito ang kanilang isinisigaw na ang Diyos ay unfair. The God of the Bible promotes injustices. Dahil ang mundong ito ay nagtuturo na magtiwala sa kanyang sarili at magtiwala ang mga tao sa kanilang mga gawa. Kaya pagkatapos nitong verse 13, nag-follow up itong si Paul ng isang rhetorical question. Pag sinabi nating rhetorical question ay hindi siya kumukuha ng sagot, but gusto niya mag-emphasize ng particular, gusto niya mag-emphasize ng point. Kaya yung patanong yung ginawa na yon. So after nasabihin niya itong Jacob I have loved and Esau I have hated, sabi niya sa verse 13 ay, what shall we say then? Is there injustice on God's part? Ay, si Paul na rin mismo ang sumagot. Sabi niya ay by no means, hindi. Kaya rito naiintindihan ni Apostle Paul, naintindihan niya ng lubusan yung fundamental attribute ng karakter ng Diyos na nagdi-deal sa isang undeserving people. Na siya ay mahabagin, that He is merciful and He is compassionate. Kaya paano natin masasabi ang Diyos ay unfair? Hindi siya patas. Hindi siya nagbibigay ng justice. He is unjust. Paano natin masasabi na unjust siya? Paano natin masasabi ang mga bagay na iyon? Paano natin maa-accuse siya na unfair and unjust? Kung wala naman talagang makakamit perfectly ng righteousness na nire-require ng ating banal na Diyos. If no one can meet the perfect righteousness required by our holy God, so how can we accuse God that He is unfair? That He is unjust? Pinakikita na rin sa atin ni Paul, bago pa tayo dumating rito sa Romans chapter 9, yung hindi tayo makakaabot sa kalwalhatian ng ating Diyos. Sabi niya sa Romans chapter 3:10, no one is righteous, no, not one. Wala kahit isang matuwid, wala kahit isa. Yung sinasabi ni Paul doon sa Romans chapter 3:10, iyon yung kondisyon ng tao. We are in the helpless condition or hopeless condition. Kasi kung walang makakaabot sa kalwalhatian ng ating Diyos, walang magiging matuwid, ibig sabihin walang kaligtasan, hindi natin kayang maligtas. Pero dito pinakikita sa atin na iyon ang hopeless condition. No one is righteous, not one. Pero ito pa rin ang tatandaan natin. Yung hopeless condition na yon ay yung condition ng mga pinili ng Diyos bago likain ang sangnilikha. The hopeless condition of those who were elected before the foundation of the world. So kung iyon ang ating hopeless condition na walang matuwid, wala kahit isa, ay paano natin masasabi siya na unfair sa kanyang pagpili? Paano natin masasabi niyan siya ay hindi matuwid? Wala siyang katuwiran. Kaya kung gusto talaga natin ng yung fairness na nasa isip natin kung saan yung ginawa natin ay i-equalan ng Diyos, kung ano tayo ay papantayan ng Diyos. Kaya nga kung isa-serve ng Diyos yung kanyang justice sa mga tao, yung sinasabi natin na fairness, yung sinasabi natin na justice, di kawawa tayo dahil lahat tayo ay karapat-dapat sa impyerno. We deserve hell. Lahat tayo, wala kahit isa kasi walang matuwid kahit isa. Kung iyon yung gusto nating fairness, kung ano yung gagawin natin, papantayan ng Diyos. Kung ano tayo, yun ay ikakalob sa atin ng Diyos. So if no one is right to sin, so
who deserve? Sinong karapat dapat doon sa mga kaligtasan na ginawa ng Diyos para doon sa mga hindi mga matutuwid? Kaya dito pa lang ay sabihin na natin na ang eleksyon o ang pagpili ng Diyos na inihayag sa Bible ay isang doktrina ng unfairness o doctrine of unfairness. Sabihin natin yung doctrine of election ay isang doctrine of injustice. Kaya kung wala sa inyong kung walang matuwid kahit isa, pero ikaw ay pinili ng Diyos para sa kaligtasan, para ilagay ang pananampalataya sa Panginoon, kay Kristo Jesus, ngayon mo sabihin sa akin na karapat dapat sa iyo ang kaligtasan na iyong tinanggap. At karapat dapat sa iyo ang lahat ng benepisyo ng ginawa ni Kristo na ating na-enjoy sa mga oras na ito. Yun ang gustong sabihin ni Paul, na ang pagpili ng Diyos, His election is based upon God Himself alone. Siya ay malayang kumilos. Siya ay malayang kumilos sa labas niya. Kasi He doesn't need anything outside of Him para siya ay maimpluwensyahan, para siya ay manipulate. So yung kanyang pagpili, sa kanyang pagkilos, ito ay nasa kanyang soberenya. At hindi naaayon kung ano yung mga nasa labas niya. Lalong-lalo na tayong mga tao. Kaya ganito sinabi niya sa verse 15. For He says to Moses, I will have mercy on whom I have mercy, and I will have compassion on whom I have compassion. So itong verse 15 na to ay citation from Exodus chapter 33:19. So not from time to time hindi word for word ang kino-quote ni Apostle Paul. Sometimes he changed the word, pinapalitan lamang niya yung word, pero di naman niya sinasabi na pinapalitan niya yung meaning. But still, the same is meaning. Not exact, but the same, but the meaning, the message ay pareho lamang. Kailan ba ito sinabi ng Diyos kay Moses? Nakakahabagan ko yung nais kong kahabagan at kaawaan ko yung nais kong kaawaan. Ito ay nung si Moses ay nag-i-intercede para sa mga taga-Israel. Siya ay namamagitan dahil doon sa idolatry, spiritual adultery ng mga Israel. Kailan naganap yon? Nitong Exodus 32 kung saan sila ay gumawa ng isang golden calf o isang gintong guya para ito ay sambahin nila. So the surrounding context of this ay makikita natin sa entire Exodus 32 to 34. And paulit-ulit rin natin maririnig yung God is gracious, merciful, and abounding in love. Kung saan lahat na itong attributes na to ay iisa na ito ay katangian lamang ng ating dakilang Diyos, na siya ay mahabagin, punong-puno ng pag-ibig, at hindi siya madaling magalit. Hindi siya magagalitin. Kaya yung context nito ay itong Exodus 33:19 na pinag-quote citation ni Moses ay yung pagkakataon kung saan yung pag-intercede ni Moses on behalf ng mga Israelita, kasi alam ni Moses na kung gaano kabigat yung kanilang kasalanan. He knows the gravity of their sin. Alam ni Moses na ang penalty ng ginawa nila na paggawa ng golden calf ay ito ay may kabayaran na kamatayan. Balik tayo ng konti, Exodus 33:19 to yung kinote ni Paul dito, pero punta tayo ng konti do sa Exodus chapter 32 verse 10. Now therefore let me alone, that my wrath, yung aking puot, may burn hot against them, and I may consume them, in order that I may make a great nation of you. So nata natin rito, the wrath may burn hot against them, and I may consume them. So ang sinasabi rito, deserving sa kanila, dapat sila ay mamatay. Dapat nila matikman ang aking puot.
Dahil spiritual adultery yung kanilang ginawa. Tinalikuran nila yung Diyos na nagpalaya sa kanila sa labas ng Ehipto. Nakita nyo, gaano ng ka-unfaithfulness yon sa mga taong Israelita na iniligtas ng Diyos, pinalaya ng Diyos, and then itinalikod nila yung kanilang mga paningin sa Diyos at sila'y gumawa ng isang Diyos-Diyosan. Kaya itong Exodus 33:19 na quotation na to ay response ng Diyos kay Moses when Moses asked doon sa verse 18, Exodus 33:18, na sinasabi ni Moses na, "Show me your glory." Kaya yung quote na ito na second part of Exodus 33:19 ay ganito yung sinasabi doon sa first verse. Nung sinabi na, "Show me your glory." Pero pagdating sa verse 19, ito yung sinabi, yung 19:1, Exodus 33 verse 19a. "I will make all my goodness pass before you, and I will proclaim before you my name, the Lord." Kaya sa kabila ng disobedience ng Israel, sa kabila ng kanilang katigasan ng ulo, hindi pa nga sila nakakarating dito sa lupang pangako. Nakita nyo na kung gaanong makahabagin ang ating Diyos dito sa mga matitigas ang ulo na to. They were even called stiff-necked people. Pero sa kabila ng disobedience of Israel, God remains faithful. Kaya doon natin makikita ang Diyos ay hindi na-shape ng kung ano yung tao. Diba? Yung faithfulness niya ay nasa kanya yon. Hindi kayang impluwensyahan, hindi kayang manipulate. Kasi kung ang Diyos ay gaya natin, tayong tao, can you still be faithful to a partner that who is unfaithful? Siyempre magre-react ka. Yung binigay mo na lahat ng iyong loyalty, pinaglingkuran mo and yet tinalikuran ka. How can you be faithful? How can you still love her or him? Di ba mahirap? Kaya kung ang Diyos ay gaya ng tao, paano siya magiging matapat doon sa mga hindi matapat? Nakita natin, kung tinalikuran ng Diyos ang bayan ng Israel, kaya pala siyang i-manipulate ng tao. Kung hindi niya tutuparin yung kanyang pangako sa kanila that I will be your God and you will be my people, na sila ay gumawa ng golden calf at sinabi, hindi ko na kayo sasamahan, hindi ko na kayo dadalhin sa lupang pangako, pababayaan ko na kayo. So, how can we trust this God? Diba? Kasi nababago siya, naiiba siya. Hindi siya matapat kasi binali niya kung ano yung kanyang sinabi. You see? Kung paano ka-independent ang Diyos doon sa mga tao, gaano ka-independent ang Diyos sa labas niya. Kaya despite the disobedience of Israel, God remains faithful. Ito yung kanya sinasabi kay Moses, that He is gracious, merciful, compassionate God, and He will continue to display that in the history of God's redemption. Kaya when we read the scripture from Genesis to Revelation, yun yung character, yun yung attribute ng Diyos na ipinakikita sa atin, na inihahayag sa atin. Kaya bumalik tayo again do sa usual resistance o yung paglaban against the doctrine of election, where God showed His mercy and compassion to the people who should be going to hell. Sasabihin pa rin nila, God is unfair. God serves the injustices. Tingnan na lang natin itong unfaithfulness ng mga Israelites. Yung kanilang disobedience. Kaya ito yung itatanong ko sa inyo ngayon. Pagkatapos ng kanilang katigasan ng ulo, pagkatapos ng kanilang disobedience sa Diyos in Exodus chapter 32, yung paggawa ng Golden Calf incident, karapat-dapat ba sila nasamahan ng presensya ng Diyos hanggang sila'y makarating sa lupang pangako?
Karapat-dapat ba sila? Hindi sila karapat-dapat, pero sinamahan pa rin sila ng Diyos. Itinawid pa rin sila ng Diyos na sila ay makarating sa Canaan, doon sa lupang pangako. Sino ang sumama sa kanila doon? Yung Diyos na kanilang na-offend. Iyon yung Diyos na nagdala sa kanila doon. Kung bakit nakarating ang mga Israelita sa lupang pangako, iyon pa rin ay dahil sa katapatan ng ating Diyos. Na sila ay kanyang bayan at siya ay kanilang Diyos. Kung bakit sila nakarating doon, dahil iyon sa kahabagan ng ating Diyos. Dahil nga ang Diyos na ito ay hindi nagbabago. Ang Diyos ng Israel dito ay siya rin ang ating Diyos. Siya ang Diyos natin ngayon. Siya yung Diyos kahapon, ngayon at magpakailanman. Kaya sa araw na ito, sa mga oras na ito yung the same God na nagdidil sa iyo day by day. Araw-araw, siya yung Diyos na nagdidil sa iyo. Walang isang saglit na hindi nalingat ang mata ng Diyos sa atin. Because not even a second na ilingat ng Diyos ang paningin niya sa atin, tayo ay masisira, tayo mamamatay. That's the same God who is dealing with you day by day. Is the same God who's dealing with the sinner who sin day by day. Kaya ngayon niyo sabihin sa akin, dinidil ka ng Diyos every minute, every second, every hour, every day, and yet you also commit sin every hour, every day. Now tell me, sabihin niyo sa akin that you truly deserve your salvation. Sabihin niyo sa akin, kung karapat-dapat ako sa pagliligtas ng ating Diyos. Karapat-dapat ka sa pagliligtas ng ating Diyos. Kaya yung pagpili ng Diyos sa bayan ng Israel to be God's people in history, hindi sa kanilang will, hindi sa kanilang exertion, iyon ay sa kahabagan pa rin ng ating Diyos. Wala silang pwedeng pagmalaki no sila'y pinili ng Diyos dahil wala naman silang lupa na kanila. No sila ay iniligtas ng Diyos, nandoon sila sa lupain ng Egypt. Kung gayon, ang pagpili ng Diyos sa Israel ay sa pamagitan lamang ng kanyang kahabagan, ay gayon din naman yung ating kaligtasan. Kaligtasan natin na hindi tayo karapat-dapat. At kung bakit tayo naligtas ngayon, kung bakit tayo nandito ngayon, ito pa rin ay sa kahabagan ng ating Diyos. Hindi dahil nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Dahil ang Diyos ay kahit wala kang gawin, siya ay maawain. Kaya ikaw ay walang ginawa, pero ikaw ay kinaawaan ng ating Diyos. Nakita nyo na? How simple na pag hindi natin na-check, maapektuhan nito yung buong buhay natin. Gawa tayo ng gawa, we thought that's the way to please God. Yung mag-perform tayo na mag-perform. At the end of the day, hindi naman ito natugunan yung ating needs. Kasi ang isipin pa rin natin, sapat na ba yung nagawa ko para sa Diyos na ako'y kahabagan niya? Di ba? Simple but deadly. Simple praise but pag hindi natin naintindihan, ay rather than giving us assurance, ito ay nagiging yoke sa atin, nagiging pabigat pa sa atin. That's the first one. God's mercy and compassion cannot be manipulated by man. Second, God's mercy and compassion have manifested in Christ. Napag-aralan natin doon sa Belgic Confession Faith natin na ating pinag-aaralan weekly doon sa ating mga home Bible study. Particularly, last Friday, nasa Article 21 tayo. Ngayon tayo ay nasa Article 20. Diba doon sa Article 20, napag-aralan natin that God has manifested His mercy and justice in Christ. Tulad pa rin na aking sinabi that the attributes of God, that He is merciful and just, always go hand in hand when we put it into discussion. Dahil yun na yung declaration of a sinner na siya ay righteous, or yung pagde-declare sa isang sinner na siya ay not guilty mula sa kanyang mga kasalanan, ito ay
ay bumukal, springs out from God's mercy o yung kahabagan ng ating Diyos. Kaya basically, kung i-define natin ano ba tong God's mercy, simply ay ganito ang paliwanag. God took away the punishment that we deserve. Kinuha ng Diyos yung kaparusahan na dapat ay sa atin. Ano ba yung kaparusahan natin? Kaparusahan na kamatayan. Inalis sa atin ito. At tayo binayayaan ng Diyos sa pamamagitan ng pagbihis sa atin ng katuwiran ni Kristo. The perfect righteousness. Ito lamang yung katuwiran na makakaabot sa kalwalhatian ng Diyos. Dahil yung katuwiran ni Kristo, ito ay perfect. Kasi yung ating righteousness, hindi laging, kumbaga, isang five-footer na pilit na magdadunk, na hindi makadunk. Kahit kailan hindi makakadunk sa basketball. Pero we have this righteousness that can able to dunk on God's glory. Ito yung righteousness of our Lord Jesus Christ. That's the righteousness we need. Iyon yung righteousness na makakaabot sa glory ng ating Diyos. Dahil because of this righteousness of Christ, perfect. So tayo nabihis-bihis natin itong righteousness ni Kristo, ang nakikita ng Diyos sa atin ay hindi na tayo kundi si Kristo. Kaya rather na tanggapin natin the verdict of guilty, God said, not guilty. Sa gayon, kailan tinanggap ng Diyos yung declaration na tayo ay not guilty? Nung tayo ay manampalataya kay Kristo. Iyan ay hindi na mere-reverse. Kahit pa dumating tayo sa Judgment Day, hindi na yan mare-reverse. Wala nang double jeopardy. Pag alam natin na si Kristo yung ating pinananampalatayanan, tanggapin natin habang tayo nasa mundong ito, na tinanggap natin yung not guilty verdict ng ating Panginoon. That's the time that we can say that the justice of God has been served. Muli, tatanungin ko kayo doon sa maraming nagsusumigaw na God is unfair. God serves injustices. So ngayon, tatanungin ko kayo, karapat ba tayo sa deklarasyon na tayo ay inakwit ng ating Panginoon sa sala na tayo ang may gawa? Na tayo ang may likha ng mga bagay na yon? Did we serve? Did we deserve that acquittal? Of course not. Ito lamang ay makita natin sa pagpapahayag ng Diyos ng kanyang kahabagan sa atin. Kaya kay Kristo, yung justice and mercy ng ating Diyos ay nagkatagpo. Kaya sa ating pinag-aralan, Jesus Christ is the manifestation of God's mercy. So God's justice may be rightly be served. Dito sa last part ng Belgian Confession of Faith, yung pinag-aralan natin sa Article 20, sinabi doon ay, He poured forth His mercy and goodness on us, who were guilty and worthy damnation. Mga guilty people, impyerno ay karapat-dapat sa atin. Out of the mere perfect love, giving His Son unto death for us and raising Him for our justification, that through Him we might obtain immortality and life eternal. So kailanman sa pagbibigay ng kanyang bugtong na anak na si Kristo Jesus, kailanman ay hindi na tayo mamamatay. Obtain immortality and life eternal. What we are talking about here is not the physical death, because later on we will die. But we have this glorious hope of resurrection when our physical body and our spirit will join together, and Jesus Christ, our God, will declare us righteous, the heavenly body, a glorious body. Kaya resurrection ay glorious hope sa lahat ng mga Kristiyano. Mamatay man tayo physically sa mundong ito, alam natin bubuhayin ito muli ng ating Diyos. Kaya
the Son, ang anak, the second person of the Trinity, yung magpupulfill at nagfulfill ng redemption, ng pagliligtas sa mga taong hindi karapat-dapat. Dahil yung ating dating standing sa harapan ng Diyos, na tayo ay mga guilty, tayo ay karapat-dapat sa impyerno. Iyon yung ating dapat puntahan. At nung tayo ay pinili ng ating Diyos, kinahabagan tayo mula doon sa mga tao na papunta sa impyerno para hindi na natin ito puntahan, hindi na natin ito malasap, matikman. Doon sa pagpili sa iyo ng Diyos, sa pagbibigay sa iyo ng kanyang kahabagan, ang tanong ko naman sa inyo ay, may utang na loob ba ang Diyos sa atin para niya gawin iyon? Is God indebted to us to save us? Is He under obligation to give us explanation why there are elect? May mga pinili, merong mga reprobates, merong mga nireject. Muli ang sagot ay no. Kaya mga kapatid, do not try to switch places kung saan ay gusto nating kunin ang posisyon ng Diyos at ilagay na naman natin ang posisyon niya sa atin. That's the very heart of idolatry. Yung kasalanan na yan ay way back pa sa Genesis chapter 3. Because they wanted, man and the woman wanted to be God. And walag na tayong bumalik dyan sa very heart of idolatry na ang gusto natin ay maging Diyos. We want to be God at gawin natin ang Diyos parang ating mga tagapaglingkod. God is merciful and compassionate in eternity. He did not keep it abstract or yung mga bagay na nasa isipan lamang natin. Na wala tayong idea, ano ba yung kahabagan at kaawaan ng ating Diyos. He did not keep it abstract sa ating isipan, but God demonstrated His mercy and His compassion before the eyes of the elect. At gayon din naman yung mga hindi pinili. Kailan? When the Father sent His Son, Jesus Christ. Yung kanyang attribute na siya ay merciful and compassionate ay naging isang living reality. Dahil dumating ito sa history, sa ating kasaysayan, sa kalalagayan natin. Kaya balik again tayo doon sa verse 15. Na I will have mercy on whom I have mercy, and I will have compassion on whom I have compassion. Kaya nung binigay ng Diyos yung mga words na ito kay Moses, na ito naman yung sinight ni Apostle Paul, ito rin ay sinasabi sa atin yung kanyang desisyon, yung kanyang pagpili ay mula sa kanyang divine prerogative, sa kanyang soberenyang kalooban. Kaya pagdating doon sa verse 18, sinasabi sa atin that those who did not receive God's mercy o yung hindi kinahabagan ng Diyos are also resting in His own divine prerogative. Sa kalooban pa rin ng Panginoon kung bakit hindi niya yung pinili. Kaya nga sinabi muli rito so then He has mercy on whomever He will, and He hardens whomever He wills. God made that decision in the eternity past. Wala pa ang creation, wala pa ang mga angels, wala pa itong lahat ng nakikita natin dito. Both visible and invisible, nandoon na ang pagpili ng ating Diyos kung sino ang kanyang kahabagan, kung sino ang kanyang pipiliin para ilagay nila ang kanilang pananampalataya kay Kristo. God made that decision in the eternity past and demonstrated in His Son in our history. Ipinakita niya ito, i-manifest niya ito sa kanyang bugtong na anak sa kasaysayan. When the Son became flesh and dwelt among us. When the Son obeyed perfectly God's law for us. And when the Son died on the cross for the forgiveness of our sins, and through His death may bring us also to glory. Kaya yung pagpapatigas sa puso ng mga reprobates, we can see in the image of the Pharaoh. Dahil iyon pa rin ay to give glory sa ating Diyos. Tulad ng sinabi ni Apostle Paul
coming from Exodus chapter 9:16. For this very purpose I have raised you up to the Pharaoh, that I might show you my power in you, and that my name might be proclaimed in all the earth. Nakikita natin yung pagpili ng ating Diyos in this statement na I will have mercy on whom I have mercy, and I will have compassion on whom I have compassion. Hindi sinasabi sa atin dito na ibinuhos niya yung kanyang awa at kanyang kahabagan sa mga tao, sa lahat ng tao. Tandaan natin, whom I have mercy, whom I have compassion. Kaya hindi sa lahat ng tao, but only to those whom He wills. Only whom He wills. So, maintindihan natin talaga merong hindi pinili kasi sinabi niya ay whom I will, di ba? Kung sino lang, whomever I will, whomever He wills. Yun ang sinasabi doon. Not all ay binigyan niya ng kahabagan at kaawaan. Kaya kung si Kristo ang manifestation ng kahabagan ng Diyos, it is rightly to say that God gave Christ. Ibinigay ng Diyos si Kristo para lamang doon sa kanyang niloob na pagkalooban ng kahabagan. Hindi niya ibinigay si Kristo para sa kaligtasan ng lahat, kundi doon lamang sa kanyang mga pinili. Doon lamang sa kanyang niloob, hindi sa kanilang gawa, hindi kung sino sila, kundi sa kapasyahan mismo lamang ng ating Diyos. Christ died for all people, but only for whom He wills. If Jesus Christ is the manifestation of God's mercy, so hindi sa lahat. So kung ipaparaphrase natin dito yung I will have mercy on whom I have mercy, I will have compassion on whom I have compassion, because mercy and compassion, ito isang similar words. So ganito ang sasabihin natin, I will give my son on whom I have mercy, and I will give my son on whom I have compassion. Diba? So hindi lahat, kundi doon lamang sa niloob ng ating Diyos. That is why Jesus Christ, from His lips, siya na rin ang nagsabi that He came not for all the people to be saved, but to seek and save only the lost. In Luke 19:10, pag sinabing nating the lost, those who are already owned by God before the foundation of the world. Yun kanya ng mga pinili. Yun lamang yung mga nawawala. So the death of Jesus Christ for the atonement of sin ay hindi para sa lahat ng tao. Si Kristo ay hindi namatay para sa lahat ng tao, para sa katubusan ng kanilang kasalanan. Doon lamang sa mga pinili ng ating Diyos bago likain ng sanglilikha. Sila yung mga nawawala. Kaya ganito yung wording ni Paul do sa Ephesians chapter 1 verses 3 to 4. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us in Christ with spiritual blessing in the heavenly places, even as He chose us in Him before the foundation of the world. Again, ano sinabi roon? As He chose us in Him before the foundation of the world, that we should be holy and blameless before Him. Maliwanag sabi doon, tayo ay pinili ng Diyos sa Kanya. He chose us in Him. God chose us in Christ. Kaya, sino ang basis? Ano ang basis ng ating election? Christ is the basis of our election. That's why it is Christ who will do the redemption. At yun nga yung ginawa ni Kristo about 2,000 years ago. In the fullness of time, God did it. Ginawa niya yon through His Son, Jesus Christ, when He died on the cross. Kaya rito yung hardening of hearts remains there. Yung katigasan ng puso. Tulad ng pero. Na dahil yung pero nakita na niya at na-experience niya na yung power ng Diyos.
Di ba? Through the plagues. Yung mga magician, pero talagang ipinakita ng Diyos yung kanyang superiority do sa mga magician niya. Kaya pinakita ng Diyos yung kanyang kapangyarihan do sa kanyang mga magicians. Pinakita ng Diyos sa pamamagitan ng plagues, yung mga salot. Ipinakita ng Diyos yung kanyang kapangyarihan do sa paghati niya sa mga dagat. At ipinakita niya ang kanyang kapangyarihan nung kanyang mga soldiers at mga chariots ay inilublob niya doon sa Red Sea. Nakita niya na yon. Nagpakilala na ang Diyos sa pamagitan ng Moses na siya ay Diyos. Na-experience niya na yung power ng Diyos. Ano ang nangyari? Hindi pa rin siya naniwala. Hindi pa rin siya nanampalataya. Hindi siya naniwala. Makikita natin yung hardening of hearts consistent. Because even sa time of our Lord Jesus Christ, yung hardening of hearts were prevalent among Jews na nakapakinig ng kanyang mga teachings at na-witness na yung kanyang miraculous works. Pero marami sa kanila, majority sa kanila ay hindi pa rin nanampalataya. Hindi pa rin naniwala kung sino siya. Nakita niya, narinig na nila yung tinuturo ni Jesus Christ. Nakita niya na yung kanyang mga signs and wonder, mga miraculous works, turning the water into wine, feeding the 5,000, and other else. Sabi nga ng scripture sa account ni John, kung pupunuin natin ang lahat ng library sa mundo ay hindi mo kayang i-compress doon lahat ng ginawa ni Jesucristo. Ibig sabihin, itong gospel ay just a dot lamang nung ginawa ni Kristo na sign and wonders na nagte-testify doon sa kanyang identity, pero marami pa rin ang hindi nanampalataya. Kaya naman, dito sa mga kasaysayan na ating nabasa sa scripture, yung pagtitigas ng puso, ayaw manampalataya ay maniwala, from the Old Testament and the New Testament, wina-warningan tayo ng Bible against unbelief. Like the Israel, who failed to enter the eternal rest dahil sa kanilang unbelief. Kaya doon ang galing yung warning sa atin, dito sa Hebrews chapter 3:19. Sabi sa Hebrews 3:19, so we see that they were unable to enter because of unbelief. Pero kung titingnan mo to ay, lahat naman sila, di ba, ay nakapasok pero merong mga naiwan. Pero ang sinasabi pa rin dito ay yung pointing toward to the spiritual condition of believers of the Israel. Na hindi lahat na nakapasok sa Israel ay talagang mananampalataya at talaga sila ay makakapahinga sa eternal rest ng Panginoon. Dahil doon sa buong Israel ay merong mga tunay na Israel. Sila yung merong pananampalataya sa Diyos. Kaya ganito yung sinabi ng author of Hebrews, so we see that they were unable to enter because of unbelief. Kaya tayo sa atin ngayon, na tayo'y nakapakinig ng mabuting balita ng biyaya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. In Him, God's mercy and compassion have manifested. Kaya the Word of God is coming to us. Ngayon, tayo ngayon mismo ang kinakausap ng Diyos. Kung paano kinausap ng Diyos ang mga Israel. Sinasabi sa Hebrews 3:15, ngayon, kung naririnig mo ang salita ng Diyos, naririnig mo ang kanyang boses, huwag mong patigasin ang iyong puso gaya ng rebellion sa ilang. Today, if you hear His voice, do not harden your hearts as in the rebellion. Ngayon, ang salita ng Diyos ay nahayag sa atin na ang kanyang kaawaan at ang kanyang kahabagan. And it is also by His grace why God communicated these attributes to us. O ibinahagi sa atin ito sa ating mga tao. Kaya titingnan natin, being merciful, being compassionate, ito yung attribute na shinare ng Diyos sa lahat ng tao. Both believers and unbelievers can be merciful, can be compassionate.
Kung ito ay shiner sa lahat ng tao, ang pinaka-conscious dito dapat ay mga Kristiyano. We should be more conscious of this. That God shared His attribute to us. This attribute of being merciful and compassionate. Tayo dapat ang nakakaunawa much better kaysa sa mga unbelievers. Tayo dapat ang nakakaintindi kung paano ba maging mahabagin at maawain sa mga tao sa mundong ito. Kaya ang tanong sa atin ay, kumusta ang iyong relasyon sa iyong kapatid sa pananampalataya? Kumusta ang iyong relasyon sa iyong mga katrabaho, sa iyong workplaces? Kung may estudyante rito, kumusta ang iyong relasyon sa iyong mga kaklase? What I mean to this question is that we are always in the midst of sinners. Tayo ay nasa kalagitnaan ng mga makasalanan, whether inside or outside the church. Ito ang tatandaan natin. We are prone to be hurt. And we are also prone to hurt them. But you can be hurt and you can hurt. That's why when conflict arises and someone has hurt us, the question is, how can we be merciful in this situation? Brothers and sisters, let us remove all our pride by the grace of God. Be ready to forgive as God has forgiven all our sins. Kaya kung ito ay magiging mahirap sa atin magpatawad, just look at the cross. Kung saan makikita mo rin yung laki ng iyong kasalanan na kasama ni Jesucristo na ipinako doon. Taken up by Jesus in His own body. Na hindi naman karapat dapat sa Kanya yon. Tayo ang dapat naroroon. Kinuha ni Jesus Christ yon, lahat ng ating kasalanan, pati yung punishment of hell. Kinuha niya doon na sa gayon ay tumanggap tayo ng kapatawaran ng ating Panginoon. At dahil nga sa ginawa ni Kristo na yon, nararapat din ay yung forgiveness is always available for us every time we offend God. Kaya nandiyan lagi yung forgiveness sa tuwing tayo ay makakagawa tayo ng kasalanan sa ating Diyos. Kaya in prayer, we can also utter, forgive us our trespasses as we forgive who trespass against us. Kaya walang dahilan para ang forgiveness ay hindi available para sa atin. Kahit anong bigat ang laki ng kasalanan na gawa sa atin. Kasi kung makikita natin kung gaano kabigat ng kasalanan na gawa natin sa Diyos, bakit ang pagpapatawad ay napakahirap para sa atin? It must be available for us because of Christ. The manifestation of God's mercy living in us. Kung alam natin that Christ is living in us, so we can say together with our Apostle Paul in Galatians chapter 2, verse 20b, and the life I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave Himself for me. Tayo po ay manalangin. Salamat po, Panginoon, sa inyong kahabagan na sa simula't simula ay hindi kami nakarapat-dapat. Kaya ito po, Panginoon, lagi nyo ilagay sa aming mga kaisipan. Ilagay nyo po, Panginoon, sa aming mga puso na kami ay minsan na tumanggap na inyong kahabagan, ay bakit kami hindi magiging mahabagin din, Panginoon? Kami na tumanggap na inyong kaawaan na hindi kami karapat-dapat, bakit kami hindi rin magiging maawain? Nawa, Panginoon, yung attributes na ito na i-share nyo sa amin, kami, kung sino man ang pinakadapat mas conscious dito, Panginoon, ay kami po mga mananampalataya, kami mga tumanggap ng inyong biyaya. Salamat sa inyong salita na amin hong narinig ho ngayon, Panginoon. Salamat sa pag-unawa nyo sa amin, pagpapaunawa nyo sa amin ng mga mahihirap na katuruan na dapat po naming matanggap at dapat po naming maintindihan. At hindi naman po namin ito maintindihan kundi pa rin sa inyong kahabagan. Salamat, Panginoon, every time na kami mauupo sa inyong pahanan ay
nililinis niyo yung aming mga isipan, mga puso, na sa gayon maintindihan namin at matanggap po namin ang inyong salita na mayroong pasasalamat. Salamat po, o aming dakilang Diyos. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.